Isa pong nakakagulat na balita ang bumulaga sa Shiba Inu community ngayong linggo. Ayon po sa pinakahuling datos mula sa mga on-chain analyst ay umabot na raw sa 74% ang hawak ng mga tinatawag na whales sa kabuuang SHIB supply. Ibig sabihin ay halos tatlong bahagi ng bawat apat na Shiba Inu tokens ay nasa kamay ng iilang malalaking holders. Ang ganitong dominance ng mga whale ay hindi po basta-basta. May malalim po itong epekto sa galaw ng presyo, sa stability ng coin at syempre ay sa confidence ng mga traders na katulad natin. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin kung ano nga bang ibig sabihin ng whale dominance, bakit ito tumaas at ano ang posibleng mangyari sa presyo ni SHIB sa mga susunod na araw. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang ibig sabihin ng whale dominance dito sa crypto? Kapag sinabi nating whale dito sa mundo ng crypto, ito po ay tumutukoy sa mga wallet address na may hawak ng napakalaking halaga ng isang partikular na coin. Halimbawa sa kaso po ni Shiba Inu, ang isang whale ay pwedeng may hawak ng milyon-milyon or bilyong-bilyong SHIB tokens. Kapag pinagsama-sama ang hawak ng lahat ng mga whales at ito ay umabot sa higit 70% ng kabuuang supply, tinatawag itong whale dominance. Ang 74% dominance na ito ay nangangahulugan na masyadong concentrated ang SHIB tokens sa iilang tao o grupo lamang. Posible po itong magdulot ng mabilis na biglaang paggalaw ng presyo dahil pwedeng magbenta or bumili ang mga whale sa isang iglap lamang. Ngayon ay bakit naman po biglang tumaas ang hawak ng mga whales kay Shiba Inu? Ayon po sa pinakahuling ulat, tumaas ng 25,587% ang whale net flow sa ecosystem ni Shiba Inu. Isipin mo yan. Mula po sa dating average price ng galaw ng whales ay bigla itong nag-surge pataas. May tinatayang 4.68 trillion SHIB tokens ang pumasok po sa mga whale wallets. Wala pong opisyal na pahayag sina Ginoong Satoshi Kosama at Ginoong Calderia, ang mga kilalang Shiba Inu developers. Pero may pahiwatig po si Ginoong Satoshi na mayroon pong mga upgrade silang tinututukan habang binabantayan ang galaw ng market. Ngayon ay ano kaya ang posibleng epekto ng whale accumulation sa presyo ni SHIB? Kapag ganito po kalaki ang hawak ng mga whales, sila ang nagdidikta ng galaw ng presyo. Kung sabay-sabay po silang magbenta, pwedeng bumagsak itong si SHIB. Kung sabay-sabay po silang bumili or mag-hold, pwedeng tumaas ang presyo. Sa kasalukuyan ay wala pang malaking announcement, kaya marami ang nag-aabang kung ito ba ay senyales ng accumulation phase o distribution phase. Ayon po sa historical data, ay tuwing umaabot sa 70% pataas ang hawak ng mga whales ay kadalasang nagkakaroon po ng malaking galaw sa market. Maaring ito ay rebound, pump, or dump. Kaya maraming traders ngayon ang nagiging mas maingat sa pagpasok at paglabas sa kanilang trades dito kay SHIB. Ngayon ay may posibilidad bang manipulahin ang market ni SHIB? Ito po ang kinatatakutan ng marami. Kapag concentrated ang isang asset sa iilang tao lamang, mas madali itong manipulahin. Halimbawa, kung gusto ng isang whale na itaas ang presyo ni SHIB, ay bibilhin lamang niya ito ng sabay-sabay sa iba't ibang mga exchanges. Kapag tumaas na ang presyo, ay saka naman siya magbebenta ng malakihan para makakuha ng kita. Ito po ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsasabi na mataas ang market risk kapag masyadong mataas ang whale dominance. Bukod pa dyan, may epekto rin sa liquidity o kung gaano po kadaling matrade ang coin nang hindi naapektuhan ang presyo. Ngayon ay may ginagawa bang solusyon ang developers ng Shiba Inu? Sa ngayon ay wala pang malaking protocol update na ina-announce or nailabas na announcement. Ayon po kay Ginoong Satoshi Kosama,
ay tinututukan po nila ang mga upgrades sa ecosystem pero wala pa silang official statement tungkol sa whale dominance. Ibig sabihin ay tinitingnan lang muna nila ang takbo ng market at wala pa silang isinasagawang hakbang para balansehin ang token distribution. Ang SHIB circulating market cap ngayon ay nasa $8.6 billion. Kaya't kahit isang whale lang ay pwede pong makaapekto sa presyo kapag may malakihang galawan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa sitwasyong ito? Marami pong on-chain analyst ang nagsasabi na ito ay delikadong senyales. Pero may ilan din na naniniwalang normal lang ito sa mga bagong bullish phases. Ayon sa kanila, kung accumulation phase pa ito, ay posibleng magpahiwatig ito ng future pump. Pero kung distribution phase na ito, ay baka ito na ang simula ng sell-off. Isa pang posibilidad ay may mga whales na naghahanda sa arbitrage moves. Ibig sabihin ay bibili po sila sa murang exchange tapos ibebenta sa mas mahal na exchange. Posible ring naghahanda sila sa mga inaabangang Shiba Inu upgrades tulad po ng Shibarium expansion o metaverse integration. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay mahalaga na maging mapagmatsyag po tayo sa galaw ng mga whales. Hindi ito panahon para pumasok sa hype ng walang sapat na analysis. Kung hindi ka po long-term holder, baka mas mabuting maghintay ka muna ng malinaw na trend bago pumasok sa malaking trade. Tandaan po natin, ang galaw po ng presyo ni SHIB ay hindi na lang basta-basta technical o fundamental. Ngayon ay psychological market game na rin ito. Kung saan dadalhin ng whales ang market ay kung saan dadalhin po ng whales ang market ay maaring yun ang sundan ng maliliit na investors. At bilang panghuli, para sa akin ay dapat maging doble ingat po tayo kapag nakita nating ganito kataas ang hawak ng mga whales sa isang crypto asset. O posibleng tumaas po ang presyo kapag accumulation pa ito. Pero kung ito ay parte ng profit taking, ay malaki po ang tsansang maipit ang mga retail traders. Kung long-term holder ka naman, ay mas makabubuting bantayan mo lang ang market news at development sa ecosystem ni Shiba Inu. Pero kung short-term trader ka naman, mas mainam na maghintay ka muna ng confirmation at huwag pong pumasok agad dahil sa FOMO. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.